Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, ang dakilang kapistahan po ng pagpapakita ng Panginoon o ng Epiphany. Ngayong araw pong ito, atin pong nagdiriwang na ang Panginoon ay dumating para po sa lahat. Na ang Panginoon po ay para sa bawat isa. Hindi lang po dun sa mga bait, hindi lang po doon sa mga mayayaman, hindi lang po doon sa mga nangangailangan. Ang Panginoon ay dumating para po sa lahat. At tayo po bilang mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, tayo din po ay para sa lahat. Sa mga pagkakataong may mga tao tayong pinipili, kinikilingan, may mga tao tayong ayaw tanggapin sa ating buhay, may mga pagkakataong tayo mismo ay naging sanhi kung bakit po nagkakanya-kanya o nagkakahiwalay ang pamilya, ang komunidad. Tayo po'y humingi sa Diyos ng awa at kapatawaran. Panginoong Hesus, naparito ka upang tipunin ang mga bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, pinuspos mo ng malaking kagalakan ang mga pantas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang maghatid ng ilaw sa aming mundong madilim, upang liwanagan kami ng iyong biyaya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinag-arangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng
atin pong iyuko ang ating ulo at mataimtim tayong manalangin. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mo pong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasalalay sa kamelyo ang darating mula sa Midian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nilimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong mundo. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa, itong
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabaltaan na ninyong dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang iwagang ito'y hindi ipinalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mabahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at nanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na itinatawag ni Herodes ang mga pantas at nanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin, upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi.
Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang pinagpala pong linggo sa inyo, mga minamahal na mga kapanalig, sa mga nakaantabay ngayon sa ating broadcast sa Radyo Veritas, AM 846, sa ating pong Sky Cable, sa ating pong online streaming. At special way, gusto ko lang pong batiin po yung mga madre po dyan sa Camarino, yung Bahay Consuelo, mga Agustinian Sisters. Ito po yung mga tawag na yung mga Lola Madre. No? Noon po nakaraang last week po ng Disyembre, ako po'y pumunta po doon, ako po'y naimbitahan na aking mga kapatid. At ang sabi sa akin, Father, may mga madre dito, mga retired, mga Lola Madre, mga Agustinian Sisters na avid listeners po ng Radyo Veritas. Na kaya gusto pong batiin po sila dyan, mga sisters. Magandang umaga po sa inyo, kay Sister Jean, kay Sister Pinky, ang mga administrator po ng Bahay Consuelo. And of course, mga kapanalig, mga nasan man kayo ngayong oras na ito, may mga nagbabiyahe na pabalik ng Maynila. Good luck po sa inyo mamaya. No? Sana po hindi kayo gaanong ma-traffic. Pero bukod po riyan, I'd also want to express yung pasalamat po sa ngalan po ng lahat ng kaparian. Grabe, halos malunod kami sa mga regalo po. Mahal na mahal talaga ang mga pari ng mga tao. Kaya minsan, yung mga pari po ngayon, feeling ko lang po ang dahil pong mataas siguro yung sugar, yung cholesterol, yung uric. Minsan po ako'y nahihiya kasi may mga taong matapos magbigay ng regalo, tatanungin po ako, babatiin ako, Father, nagustuhan mo ba yung regalo ko? Sa dahil po ng mga regalong natanggap po ni Father, minsan hindi ko maalaala. No? Pero gayon pa man po, ako'y nahihiya dun sa lola na siya po excited marinig kung ano po yung pakiramdam ko sa regalo niya. Ang sabi ko na lang, Sister, kasi ang dahil pong regalo mga pagkain sa bahay po namin, sa kumbento namin. Nabagit ko na lang, Sister, maraming salamat po. Nagustuhan po namin, masarap po, masarap, no? Sabi sa akin nung babae, Father, tuwalya po yung regalo ko sa inyo. Sabi ko, masarap po sa pakiramdam, Sister. Napakalambot ng tuwalya po ninyo, no? Ngayon pong araw na ito sa atin pong ebanghelyo, atin pong narinig kung paano po mayroong mga mago, no? The Magi, mga tao pong dumalo o hinanap po ang atin pong Panginoon, ang Mesiyas na isinilang. At mayroong mga bit-bit na regalo. Pero po bago yan, maganda atin pong pagnilayan, ang araw pong ito'y paalaala na ang Diyos ay dumating para po sa lahat. Dati po ang painiwala lamang, ang Diyos o ang Panginoon ay para lamang sa piniling bayan, ang bayan po ng Israel. Nang dumating po ang ating Panginoon, nang magpakita po sa mga mago, no? Ito po yung mga leader from all over, hindi lang po doon po sa Israel, sa Judea, malayong lugar ng pinanggalingan, at maging sa kanila, ang Mesiyas na isinilang ay nagpakita. Maging sa kanila po, no? Ang Panginoon po ay nagpasamba, sila po ay nagpatira pa, they worship the Lord, sapagkat ang Panginoong isinilang ay para po sa lahat. Pero maganda rin po ating pagnilayan, yun pong regalo. No? Ang dumating po ay mga mago, no? The Magi. Although ang sabi raw, tayo ang ating batian, Happy Three Kings, Happy Three Kings. Father, bakit ba Three Kings ang nasasabi dyan? Wala naman sa Biblia. Sa inyong binasa po, hindi naman sinabing Three Kings. Although, sa Old Testament po, gaya po narinig po sa atin pong unang pagbasa, sa Book of the Prophet Isaiah, nabanggit po na ang mga hari ay darating, sasamba. May mga kamelyong daladala at may mga bagahe pong puno ng mga ginto at kamanyang. Sasamba sila sa Mesiyas. Yung mga hari ng bawat bansa ay sasamba sa Mesiyas. No? Ito rin po ang sabi doon po sa Psalm 72. No? The kings, all nations, and all the kings will come to worship the Messiah who was born. Ang aklat po ni Propeta Isaías, ito po ay propesiya po sa pagdating ng manunubos ng Mesiyas. Kaya in a way, sinabi na rin na ang mga dumating ay mga hari. Sila po ay dumating on behalf of their kings. No? Noong mga time pong yun, uso po yung hanggang ngayon naman po, no, yung mga natawag na diplomats. You can represent your king.
at dala mo yung regalo po, gayang sa iba't mga bansang pinanggalingan mo. Dala nila yung best of their country. Yun pong ginto, yung kamanyang, yung mira, yung mga bagay na ika nga ay rare in different places. Pero po sa bansa nila, ito yung pinaka-espesyal. Yun po yung kailang bit-bit para po ihain doon sa Mesiyas na isinilang. Pero of course, hindi lang ito tatlo. Kasi nga naman, we all know, kung ikaw ay diplomat, may mga gwardiya yan. May mga assistant po yan. Kaya ang sabi daw, yung buong Judea, yung Israel, yung Jerusalem, nabulabog. Kasi may mga dumating, mga mukha itong mataas ang ranggo. Mukha itong mga hari, mukha mga royalty. Mukha silang mga mahikaya at may mga regalong bit-bit. And so, in a way, nasabi nilang po na mga hari po yung dumating, or at least they represent the kings from where they come from. At yun pong kanila pong bit-bit, ang sabi daw po nila, ito po yung regalo po ng ginto, kamanyang at mira. Yung kanila pong bit-bit daw, mga minamahal na kapatid, maganda, atin pong pagnilayan, ito po yung naging basihan, bakit tatlo raw po yun pong hari o yung magi na dumating. But it was not mentioned. Pero ang sabi raw po, the number 3 for St. Matthew, it can also mean many things. That time po, nung sinusulat po yung ebanghelyong ito, there were only known 3 known worlds, no? O kaya 3 known continents. Yung Africa, Europa, at Asia. Nung time pong yun, alam nila, yung buong mundo, yun po yung lugar. Yung Africa, Asia, at Europa. Kaya nga po, nung sabi na, may tatlong dumating sa iba't ibang dako ng mundo. Ibig sabihin, buong mundo na yung dumating. They came to represent the whole world. Yung tatlo pong ito. At the same time, ang sabi rin daw, these 3 represent the different stages of human life. Mula pagkabata, yun pong midlife, then yung old age. Kaya minsan, yun pong 3 kings, when they are depicted, parang iba't iba po ng age. Bata, middle age, saka medyo may edad. Kasi nga daw po, the Lord came, not just for the young, for the old, for those who are strong, not just for the rich. The Lord came for everyone. Ang kaligtasan ay para po sa lahat. And of course, yung tatlo pong regalo, yung pong ginto, it represents royalty, na ang Panginoon, ang isnilang isa pong hari. Yun pong kamanyang, it represents po, siya po ay Diyos. No? Yung pong kamanyang o yung insenso, sa misa, hindi po ba, ito ginagamit po pagsamba. No? Pag yung insenso po, para bang yung ating dalangin, yung usok, umaabot sa langit. Yun po yung tanda po. Kaya yung haring nag-aalay po ng insenso, o yung pari, rather, ito po ay tanda ng divinity of the one who was born. Siya po ay divine, galing sa langit. Ito ay ang Diyos ng katawang tao. And of course, yun pong mira. Ang mira po ay ginagamit na pang-imbalsa mo po nung time. Pag may tao pong namatay, pinapahiran po ng mira. No? At yung mirang ito, it represents, ito ay isang tao. He is to die for the sake of humanity. Mga minamahal na kapatid, ating pagnilayan ngayon pong araw na ito, yung mga regalong ito. Yung regalo po na binibigay sa ating Panginoon. Meron pong isang Christmas carol na ang sabi, what can you give to a king who has everything? Ang bigay ng mga magong ito, kailangan ba ni Jesus? Mga minamahal, maganda po na ngayong araw, mapaalahanan tayo. No? It's still Christmas season. Every time we give gifts, hindi po lang naman yung tao pong tumatanggap ang naikinabang. Madalas pag tayo nag-iisip ng regalo, no? Ano kaya yung kailangan niya? Ano kaya yung mga gamit niya? Ang ating iniisip kasi, yung taong bibigyan mo, siya'y may kinabang. Ang ating Panginoon, nung siya po'y binigyan ng mga regalo, ito ba'y napakinabangan ng Diyos na nagkatawang tao? Today we are being reminded that true beneficiary of one who give gifts is the giver. Ang unang-una raw pong naikinabang pag nagbibigay ka ay yung mismong taong nagbibigay. Hindi po yung tumatanggap lang. No? Yes, it helps them. But beyond that, yun pong taong bibigay. Unang-una po,
it fulfills what and who we are. Ang sabi raw po, meron pong dokumento ang Vatican II, yung Gaudium et Spes, wherein it talks about Imago Dei, the image of God. No? Ang Diyos ay perpekto. And ang God being perfect, He is meant to give and to share. Kaya nga, nalikha po ang sanglibutan dahil po ang Diyos ay nagbigay at naglikha. Walang kailangan ng Diyos sa atin kasi ang lahat ng meron tayo, galing po sa Diyos. At tayo po mga nilikha niya, sabi nga po sa Genesis, we were made in the image and likeness of God. Pag tayo po ay nagbibigay, tayo po ay tumutupad kung ano tayo. Gaya po ng Diyos. We find fulfillment in who and what we are. Kaya po ang tao daw, every time you receive, ikaw ay tanggap ng tanggap, no? Kuha ng kuha, para bang all the more kulang. Parang hindi ka masaya. But when you give, it's more the more you feel fulfilled and happy. Ang sabi po ng isang santo, St. John Chrysostom, the more we empty our pockets, the more we fill our hearts. Ang tao po ay nilikha para magbigay, magbahagi. Siya po ay nilikha na wangis ng Diyos. Ang kanya pong pagiging ganap at pagiging maligaya ay nakukuha po niya hindi pag siya'y Jesus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming nagniningning pagkat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal sa isang talang gumagabay sa iba, tungo sa iyong nabubuhay at nagahari ng walang hanggan. Amen. Amen. Holy night, the stars are bright, they shine. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error ride, till He appeared and the for yonder race, a new and glorious morn. Fall on your knees, angel voices, all night divine, all night when Christ was born. All night, oh holy night, all night divine. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi ginto, mira at insenso ang nataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at magasaluhang si Yesu Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong nakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami nagbuhos mong tunay. Kaming tanan, O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap niyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alalahanin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw na aming inaalaala at napanalangin sa misang ito. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos at aming ding ina, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-lisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kasama si Jesus, ang ating Panginoon, sama-sama tayong tumawag sa Ama sa panalangin siya mismo, si Jesus na Panginoon natin at Diyos ang nagturo sa atin.
Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala pong aming penarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming kapagligtas na si Jesucristo. Sapagat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpapay. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad, at ngayon po sa amin ding lahat, inyong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoong nagbibigay ng kanyang sarili sa atin sa banal na Eucharistia, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kristo para sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isang mga maiksing paalala lang po ito. As we all know, tapos na po ang at least po yung aming coverages sa Pasko, bagong taon, pero ngayon naman po naghahanda po ang Radyo Veritas sa coverage po ng Nazareno. This coming week na po yan. Kaya po ay inyo pong antabayanan ang mga kaganapan po dyan po sa Quiapo, kung nasaan po ang ating mga reporters o mga advocates ay magpupunta at mabibigay po ng mga updates po sa atin. Ganyan din po, the week after, ang ating namang friends from Cebu, dahil po Santo Niño naman, no? Dagang very busy po talaga ang buwan na ito, no? Kaya din po ay umantabay para po marinig din ninyo yung mga kaganapan po doon sa Basilika po ng Santo Niño. Ngayon po, bago ang pagbabasbas, hinihiling ko po yung mga may karamdaman, mga may sakit, inyo pong ilahad ang inyong mga palad at tanggapin po ang panalangin ng kagalingan para po sa inyo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, aming dakilang tagapagligtas at manggagamot, kami po ay maninikluhod sa inyo ngayon upang ipakiusap ang agarang paghilom ng mga may sakit. Ipagkaloob Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at nawa pagpalain kayong lahat at ingatan na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Muli Diyos. po sa inyong lahat, a blessed and happy New Year. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Padre Jesús.